Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Miss Universe Gloria Diaz. Nagsalita na tungkol sa nangyari dito sa Miss Universe 2023. Anong reaction niya dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So ito na nga, nagbigay na nga ng pahayag ang ating kauna-unahang Miss Universe na wala ng iba kundi si Miss Gloria Diaz. Actually, halos lahat naman ng Miss Universe natin ay nagsalita na maliban lang kay Margie Moran. Si Catriona Gray nagsalita na nandoon na ng hinayang siya sa pagkatalo ni Michelle D at hindi nakatungtong sa top 5 na Miss Universe. Talagang sobrang nanghinayang si Catriona Gray at nakita natin yung mismong reaction niya habang nag-host siya na talagang naramdaman mo na nasad siya at nagbigay din siya ng pahayag na ando doon yung panghihinayang niya na hindi nakarating si Michelle D. Nakita naman daw niya na talagang lumaban si Michelle D. Pero wala daw siyang magagawa doon kundi talagang tanggapin yung pagkatalo ni Michelle D dito sa Miss Universe. And then either Pia Wurtzbach nagsalita na rin na sinabi niya walang mag-move on dahil nga sa sobrang sakit na naramdaman natin doon sa pagkatalo ni Michelle D dito sa Miss Universe. Kumbaga, parang kung kukunin mo reaction ni Pia Wurtzbach, talagang nandoon yung panghihinayang. Nandoon na talagang sobrang grabe. Di ba? So, sa kabila na nangyari na hindi nakatungtong ng top 5 o hindi natapos ni Michelle D yung laban ng Miss Universe hanggang sa dulo, ay mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga Pilipino. So, doon pa lang sa airport, grabe na yung salubong sa kanya. Daig pa niya yung nanalong Miss Universe. And then, media tour. Grabe, kaliwaan yung interview niya sa iba't ibang station. Either sa radio station, talagang meron din siyang mga interview. Lahat yata ng channel or lahat yata ng station inikutan niya. At hindi lang yon, meron din siya mga courtesy call katulad dito sa Department of Tourism na ang binibigyan lang talaga ng mga ganitong courtesy call ay yung mga nananalong Miss Universe, Miss International. Pero si Michelle din naka-top 10 lang pero pinatawag siya para bigyan siya ng recognition. At hindi lang yon, kahit din sa mga kongreso, di ba? So, grabe. At hindi lang yan. Sa Air Force, yesterday meron din siya. At hindi pa dito nagtatapos ang media tour or interview or courtesy ni Michelle D. So, sabi nga nung iba, sobrang unfair naman daw doon sa mga nakakuha ng runners-up sa Miss International at saka sa Miss Globe kasi nga daw, hindi daw sila nabibigyan ng attention at natabunan nga daw ni Michelle D. Ako, ang masasabi ko naman dyan, depende kasi yon sa organization kung paano at saka syempre, kung halimbawa ang mga TV station, pinatawag nila si Michelle D, in-invite nila si Michelle D. So, dapat ganun din yung mangyari dito sa mga sa beauty ng binibining Pilipinas. Siguro dahil kaya nangyayari to kay Michelle D dahil siguro sa naramdaman natin yung sobrang grabe na parang feeling natin ay na nadaya tayo. Feeling natin na parang naging unfair ang judges kay Michelle D na naramdaman natin na no, hindi lang hanggang ganun ang mararating dapat ni Michelle D sa competition. Kumbaga over and over pa doon sa ibinigay ng judges. Kaya parang feeling natin to return to Michelle D sa lahat ng airport niya ay ayan, ganyan yung resulta. And then, isa din sa mga nakikita ko dito na iba din kasi talaga yung ipinakitang galing ni Michelle D sa entablado eh. Kumbaga iisipin mo na parang ito lang yung expectation mo sa kanya pero sinobrahan niya pa ng bonggang-bongga. About naman doon sa kala Nicole Borromeo at saka kay Ana Valencia na naka-runners up sa mga laban nila, hindi ko naman sinasabi na hindi sila nag-effort, hindi nila binigay yung kanilang best.
Actually, pare-parehas lang sila. Pantay-pantay lang naman na pagbigay ng best. Kaya lang kasi syempre, Miss Universe is Miss Universe. Iba talaga ang Miss Universe. Kasi kung titignan mo ang Miss Universe, ay talaga namang inaabangan talaga yan ng lahat. At hindi lang kasi ang nagsasalita dito yung mga Pilipino na regarding na para namang nadaya dito si Miss Philippines, kundi yung buong mundo. So, buong mundo mula sa iba't ibang bansa. Plus, nandoon din yung impact na si Michelle D. She's a celebrity. Kilala siya sa Pilipinas bago pa lang siya lumabas sa national pageant. And then, she is a Miss World Philippines. So, kumbaga parang talagang malaking kandidata si Michelle D. Kumpara dito kala Nicole Bermeo at saka kay Ana Valencia. Kumbaga parang yung attention lahat ng tao ay na kay Michelle D ngayon na ano ba, may uuwi ba ni Michelle D ang corona ng Miss Universe? Kasi nandoon yung expectation ng lahat na parang si Michelle D ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe. To be honest ako top 5, hanggang top 5 talaga ang assessment ko sa kanya na mararating ni Michelle D. Kasi hindi natin alam kung sino nga ba ang pwedeng tangkilikin bilang Miss Universe. Ang nakikita ko noon kay Michelle D, yung hindi pa siya lumalaban ng Miss Universe, na nasa Pilipinas pa lang. Una, sabi ko mababalik ni Michelle D ang Pilipinas sa semifinals. Pangalawa, sabi ko, malayo ang mararating ni Michelle D. Possible na top 5 hanggang top 3. Kaya niyang marating. Pero yung winning Miss Universe, hindi ko talaga ine-expect na mananalo na si Michelle D. Kasi depende na sa laro ng sitwasyon yun Depende na sa panahon. So yun talaga, kung babalikan mo lahat ng video ko, lagi kong sinasabi doon na possible na makatungtong sa top 5 and then pagtungtong sa top 5 ay makakarating sa top 3. Plus, nandoon kasi yung impact din na siguro yung expectation ng tao na kung iisipin mo, kasi alam natin si Michelle D magaling talaga pagdating sa evening gown more than sa swimsuit round Kumbaga, ang kinakatakutan nga natin dito, baka malaglag siya sa swimsuit round. Pero sa swimsuit round pa lang, nakita na natin na talaga naman, ang laki ng transformation niya. Kasi lahat ng tao, yun yung sinasabi, nako, wala yung gagawin pagdating sa swimsuit round, laglag na yan. Pero nakita natin na talaga naman, pumalo ng bonggang-bongga. So doon, nagulat yung mga tao at talagang humanga kay Michelle D. Plus, nandoon din yung impact na alam natin yung evening gown, talagang porte to ni Michelle D. At Diyos ko, 2 beses nanalo ng best in evening gown sa national pageant. So, expected mo na madali lang to kay Michelle D para makatungtong sa top 5. Pero nakita naman natin yung performance, talaga naman, oh my God, more than do sa expectation mo, yung ginawa nilang gown at yung performance na ibinigay niya. Tapos, biglang wala do sa top 5. Kaya parang yung mga tao, nagpa-question ng bonggang-bongga na hindi mo naman maaalis sa kanila kasi nga parang ang dating nga nadaya tayo. So yon. And then of course pagdating doon sa dahil ganun yung naging sitwasyon, so ang sisisihin yung judges, di ba? So parang hindi ba to nakita ng judges, pero syempre tayo nandoon tayo na as long as possible nire-respeto natin talaga yung desisyon ng judges, yung desisyon ng jadyaan Pero hindi mo rin mapagkakait talaga sa mga Pilipino na masasabi mo na no, para sa kanila panalo si Michelle D. May corona o wala. Diba? So, yun ang sineselebrate nila ngayon. Kaya doon sa mga nagtatanong na parang, bakit parang ang over naman ang ibinigay na attention dito kay Michelle D, samantalang sila Nicole Bermeo at ay nabigyan na, hindi man lang nabigyan ng mga media tour para ma-interview dahil malayo din yung narating nila sa international pageant. To be honest, kung iisipin mo, dapat meron din sila. Pero kasi dapat na naglalakad nun yung Binibining Pilipinas. Kasi yung Binibining Pilipinas, sila dapat yung open sa lahat na para pa-interviewin tong mga nag-runners up natin. And then, sana makita din yun ng mga TV station na hindi lang si Michelle D ang nag-uwi ng karangalan, kundi pati tong Binibining Pilipinas beauty queen natin na sila Ana Valencia at saka syempre si Nicole Bermeo. Kasi dapat din talaga sila na maiikot din sa sa media tour. And then sabi ko nga kung bibigyan nila ng parade itong si Michelle D, sana maimbitahan nila itong Binibining Pilipinas queen natin to celebrate our
journey sa international pageant kasi they are deserved talaga na maparade din, di ba? Hindi ako against kay Michelle D kung natuto siya. Natutuwa ako kasi parang feeling ko nabigyan talaga siya ng magandang return sa lahat ng effort na ginawa niya. So, Michelle D is Michelle D. So, yon. And then, sabi nga ni Gloria Diaz sa pahayag niya sa kanyang interview, sabi niya, ang pagkapanalo daw ng Miss Universe ay isang kapalaran. So, kapalaran ng isang babae. Naniniwala ba kayo doon? Ako, yes, naniniwala ako na it's about destiny. Kaya nga sinasabi ko, siguro kung makakarating si Michelle D noon sa top 5, masayang-masaya na ako doon. Hanggang top 3, ay nako, sabi ko, ang layo na narating natin. Pero expectation ko nga kay, kaya niya hanggang top 3. Kaya lang kasi, it's a decision of judges talaga. So, sabi ni Gloria Diaz, winning Miss Universe is about fate. I always feel it fate. Gloria continues citing her own experience that she wasn't the most beautiful candidates during her time sa Miss Universe, pero she was declared winner. So, doon daw kasi sa kapalaran niya, noong lumalaban siya ng Miss Universe, halos ang dami daw magaganda, matatangkad, matatangos ang ilong, pero hindi naman daw siya ganun kagandahan, pero siya daw ang nanalo ng Miss Universe. So, talaga daw, iniisip niya ang Miss Universe is about destiny ng isang girl. So, ayun, kaya nanalo siya ng Miss Universe kasi destiny niya. Kasi sabi ng ganon, ni Paula Sugar, sabi ni Janine Togonon, at saka ni Shamsi Supsup, kahit tumambling-tumbling ka pa dyan ng bonggang-bongga at mag-split ka pa, kung hindi mo to destiny, hindi to mapupunta sa'yo. So, parang feeling ko, parang yes, destiny to ni Miss Nicaragua at para kay Nicaragua to. At ito din sinasabi ni Michelle D na ang kapalaran ko dito ay hanggang top 10 lang. Pero, syempre, hindi rin naman mananakaw sa mga Pilipino o hindi rin naman may aalis sa Pilipino na mag-celebrate dahil sa sobrang bilib nila kay Michelle D sa ipinakitang performance sa Miss Universe. At doon, natutuwa ako. And then, sabi din ni Gloria Diaz, sabi na tayo mga Pilipino na sanay na tayo na laging manalo. That's all of the sudden, we feel nako, dinaya, lutong Macau, stuff like that. Pero ang iba naman, type ng judges for this year. Dapat daw respetohin daw natin kung ano yung desisyon ng judges. Kung halimbawa ang judges ay gustong manalo ay eto, kahit pa sabihin pa natin magaling ang Pilipino, pero kung iba ang type ng judges, wala daw tayong magagawa. So, yun yung ipinapaliwanag niya sa interview niya. So, ako para sa akin, naiintindihan ko naman na kaya nga may mga hurado sa isang beauty pageant para malaman na kung ano ang natitipuhan nila at wala tayong control doon. So, ang akin lang, dito sa part na to sana ang judges din, sana fair sila kung ano, hindi lang yun sa, ito yung type ko, ito yung nagustuhan ko, siya yung gusto ko, nagagandahan ako sa kanya. Sana nakikita nila yung bawat quality ng candidates first, kasi nagkakaroon sila ng closed door interview. Parang feeling ko naman, sige, naipasok na nila yung mga quality ng girls dito sa semifinals. Pero sana, pagdating doon sa paghuhurado nila, tignan nila kung ano yung the best of the best. Hindi yung sa ganda lang. So, parang nga sabi ko nga, mahirap kasi eto kasi parang tayo kasi sa part na to, pinaglalaban natin dito yung galing na ipinakita ng kandidata natin. Pero kasi sa kabilang banda, kung iisipin mo din, decision kasi ito ng judges, ito yung decision nila na ipanalo at ito yung gusto nila ipasok sa top 5 or nag-total yung mga gusto ng bawat isang judges. Wala talaga tayong laban doon, kahit ano pang galing ng pambato natin. So, para sa akin, kaya nga siguro nagsiselebrate ang buong Pilipinas dahil alam nila na hindi lang pang top 10 ang pambato natin. So, nagkaroon man ng desisyon ng mga judges na ganito, so let's celebrate our journey. Kumbaga, yun yung nakita ko, na kahit wala kang corona, kahit hindi ka makoronahan ng Miss Universe, ang maganda dito sa kabilang banda,
na-appreciate ng mga Pilipino yung galing na ipinakita at yung effort na ipinakita ng pambato natin. Actually, bihira to eh. This is the first time sa history ng beauty pageant na naka-top 10 ka, na talaga yung buong attention mo ay grabe. So, yon. But tulad nga ng sinabi ko, it's about the journey of girls. Siguro parang kahit ano pa man ang mangyari, para sa mga Pilipino, Miss Universe ang pambato natin na si Michelle D. May corona man o wala ito. Di ba? So, yon. So, naiintindihan ko rin yung sinasabi ni Gloria Diaz. And then, sabi din ni Gloria Diaz, I believe Michelle D. can consider the joining again. So, Gloria Diaz also believe Michelle can consider joining again. She can always join. She's Michelle. Baka next year, sali uli siya. Pag di mo nakuha sa first, try mo sa second and try. Pero kasi sa Miss Universe, hindi na pwede. Siguro sa ibang pageant, pwede. Katulad ng supranational. So, pwede uling mag-join si Michelle D sa supranational. Para feeling ko doon, kaya niyang makuha ang corona. Kasi sa supranational, hanggang 32 years old naman. And si Michelle D, she is at 28 years old. So, pasok na pasok pa yung edad niya. Kung bibigyan siya ng pagkakataon na makalaban sana this year, as the next year sa supranational, I think, yes, kaya niyang makuha at masungkit yung corona ng supranational. So, I think so na kung tatry niya. Then sinabi pa ni Gloria Diaz na sobrang ganda daw talaga ng ipinakitang performance. And then, mula din kay Gloria Diaz, humanga din daw siya sa performance na ipinakita ni Michelle D sa Miss Universe during swimsuit round, and then yung evening gown daw talaga na inspired pa daw sa isang ating pinakamagaling nating artist na si Apong Wang-od. Talaga daw sobrang humanga daw siya at nainggit daw siya sa evening gown talaga ni Michelle D. So, ang kanya daw, talaga daw, wala daw siya magagawa kung ang naging decision daw talaga ng judges ay ganito. And then, sa mga messages sa mga Pilipino, na sana daw, wag daw natin kalimutan na ang Miss Universe ay nasa kapalaran daw talaga ng isang kandidata kung magiging Miss Universe siya. It's about destiny. So, yun lang daw yung gusto niya sabihin, na sana daw maging relax lang daw tayo sa kung ano man yung nagiging resulta ng isang beauty pageant. Kasi ang beauty pageant daw, ang babae daw ay tinakda na maging isang reyna sa isang beauty pageant ay iyon daw ay destiny daw o kapalaran daw ng isang babae. So, ako para sa akin, naniniwala naman ako doon sa sinasabi ni Gloria Diaz na totoo, wala tayong magagawa kung ang naging desisyon ng judges. Pero kasi, para sa akin, naniniwala din ako na ang kandidata natin ay ginawa naman din ng lahat ng makakaya niya para manalo ng Miss Universe. So, ay destiny sa ating bansa na ipapanalo ang isang corona ng isang international pageant. And then, doon naman daw sa performance ni Michelle D, wala daw siyang masabi dahil sobrang ganda daw, sobrang flawless, sobrang panalo. And then, talaga daw, masasabi niya na binonggahan daw ni Michelle D ng todo-todo yung kanyang performance na ginanap sa Miss Universe. And then, so ngayon, para daw sa kanya, kahit ano naman daw ang mangyari ay dapat daw ituring daw nating panalo sa ating mga puso kung ano ang ginawang performance ng ating pambato sa isang international pageant. So, yon. Kung hindi man daw nagustuhan ng judges, it's okay. So, basta nandoon lang daw tayo sa mag-celebrate daw tayo kung ano daw ang narating ng ating pambato. So, yon. So, kahit di naman ako, di ba, ganun din naman yung pananaw ko na parang let's celebrate na lang. And then, kung naniniwala tayo na si Michelle D ay pang Miss Universe, ilagay natin yon ng panghabang buhay sa ating mga puso. And then, better luck next time sa susunod na lalaban. Dapat mas pag-igihan pa ng Miss Universe Philippines Organization ang pagpili nila ng isang kandidata na ipapadala nila sa isang international pageant. Kumbaga, mas palaban pa. So, wag tayong mag-relay doon na nako, dadayain lang tayo dyan. Nako, ito yung gusto. Kumbaga, itry natin.
gawin natin yung kumbaga hamon sa atin to na paano tayo mananalo ng Miss Universe sa isang Latin country. So, yan. So, ay nako, nakakaloka. So, kayo ba guys, ano guys ang masasabi ninyo sa reaction ng ating Miss Universe na si Gloria Diaz at anong masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.